So, ayun. Again, disclaimer, hindi tayo expert talaga sa gantong industry ha, sa gantong ano ha, pero based on sa experience, okay, ito talaga yung effective for me. Kasi may mga friends, tropa, o meron din po ako mga pages na napataas ko rin yung mga followers. And then nagiging consistent. Even yung bago kong page po ngayon sa Socialite ha, ilan pa lang yung post ko, pero nagpa 500, magle-less than 600, 700 na yung mga views. And then tuloy-tuloy pa rin. Without boosting. Ganun po siya. Okay. Ngayon, gaya ng sabi ko, um, gaya ng sabi ko, dito naman sa gantong industry, good thing na pasama ka sa team na ganito. Okay? Sa Golden Eagle, Team United ni Coach Eduardo, thank you rin ako napasama ko dito. Thank you sa mga coaches. Okay? At least sa gantong industry, sa gantong community, hindi ka lang basta pumasok sa basta business. Kapag walang sistema, parang alanganin yan. Kapag yung pinasukan mo, hindi mo alam yung magiging direction mo. Hindi mo alam magiging pupunta mo. Pero dito ngayon, ito good thing, step by step, ang pinaka-advantage naman natin yun. Meron tayong mga gantong topics. Okay? Kasi bakit ito yung unang-una? Kasi ang unang-unang gamit mong store ngayon is Facebook account mo. Okay? Yun ang pinaka mismong Facebook account o store mo. Okay? So, ayan. Okay. Let's start. Okay, nilagay ko lang naman ito. Our Royal Guide community, transforming a new generation from zero grind to Paldo days. Paldo days through automated dropshipping. Since magkakaroon naman si company ng dropshipping, ano? Ayan. Okay, house rules. House rules po ulit tayo. Mute yourself. Syempre, be on time. Sabi ko nga, ayun, habol naman. Di naman. Lahat po ba? Okay na po, okay. Shout out kay Coach James, ayun, nandito ulit. I hope na hindi naman lahat nagmamadali, no? Kasi magkikwentuhan lang tayo dito. At gusto ko isa-isahin po natin yung concerns ninyo when it comes sa e-commerce. Kasi ang alam lang ng iba pag sinabing e-commerce, basta nagpo-post lang o nagbebenta, yun na, okay, e-commerce na. Okay, hindi. Ayusin natin, basta dumaan sa internet, kahit anong product mo, kahit services mo, e-commerce po yun. Okay, come and prepared. Sana prepared po lahat. Kahit naka-open ang camera yan, dapat nakikita prepared, okay? Quiet please para naiintindihan po tayo. Then, have fun. Enjoyin lang po natin to. I hope na meron pong madagdag sa inyo na ideas para maayos. Okay? Or maging effective yung pagmamarket sa Facebook. Ayan, okay? Ayan, let's start. Again, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Ian Carlo Garcia ulit. Sa founder ng Royal Grind and Community. And ayun, prospecting on Facebook account. Ay medyo may katagalan na rin. Start nung kasama pa rin po dito yung nag-umpisa kami la Coach Eduardo. 'Di ba Coach? Nung pandemic, humawak kami ng almost 8 group chats punong-puno. Pandemic. So nakita natin yung posting napaka-effective. And until now ginagawa ko pa rin naman yun doon. Kaya advantage natin kapag marunong tayo mag-online. May advantage kapag nag-online, hindi magastos. Pure online talaga. Lalo na kung naka-automated na yung naka-automated po yung Facebook account niyo or Facebook page po niyo. Tanong ko lang po, meron po ba dito naka-automated na ang page? Meron na po ba? Page po niyo naka-automate na yung kahit tulog ka meron ng response sa page mo? Meron na po ba kayong ganon? O yung pag may nag-comment sa post mo, automatic may nag-response at direktang may nagme-message sa clients mo? Wala pa po? Ayun, wala pa. Sabi ko nga, yung lahat na magiging dreamer sa team, ituturo ko ng libre, step by step. Basta dreamer. Kasi may value po ito. Sabi ko nga kay Coach Ed, sa mga mentor po natin, ayan, kako, pwede ko naman i-share yung idea, yung iba naman sa team. Under ko, sabi yung ganun. Tapos sige, i-share ko na rin yan. Buong team.
bibigyan na lang ka ng big discount para lahat, kahit tulog kami nung meron pong nag-respond sa'yo. At least hindi ka na parang nakikiusap dun sa market mo, di ba? Okay. Parang hindi ka na nakikiusap na mag-join ka, umattend ka ng Zoom. Makikita mo na lang pag-check mo doon sa inbox mo kailan yung Zoom meeting. Yun yung mga tanungan nila. Kailan po ba yung Zoom meeting? Waiting po ako sa Zoom link. Mga ganon. Ibig sabihin, nag-i-invite ka nang hindi ikaw yung nag-i-invite. Sila na yung lumalapit. Okay. Pero first things first, aayusin po muna natin yung Facebook account ninyo at the same time, yung Facebook page po ninyo. Okay. Okay na po ba kayo? Ready? Pakitype nga po ng ready. Yan. Ready sa comment sa chat box po natin. Sige, type po kayo na ready. Habang nagkakapi-kapi po tayo. Ayan. Ay, parang iilan pa lang ang ready. Ayun, sige, sige, sige. Let's go, let's go. Ayan, at least ready na po ang karamihan. Okay? Facebook prospecting on Facebook account, optimization, Facebook optimization. Okay? Topics po natin for tonight. 5 steps to fill Facebook account with hot prospects every day. Okay? Pag sinabing 5 steps ito, fill Facebook account with hot prospects every day. Minsan kasi, okay naman yung post mo. Dito, okay naman yung post mo. Pero pagpasok nila dun sa account niyo, unang-una kasi, di ba before ka makipag-transact, bago ka mag-purchase o mag-join dun sa kausap mo, di ba pinapasok mo muna yung Facebook profile nila? Di ba may survey ka munang ginagawa? Okay. Na experience na yon, kahit kayo, di ba? Pagpunta nyo doon, di ba minsan nadidismaya ka, legit ba to? Unang tanongan, legit ba yung account na to? Baka dami lang, di ba worry ka na, baka ma-scam ka lang. Ganon din yung market ninyo. Okay? Kapag hindi maayos yung Facebook account ninyo, ganon din ang thinking nila sa inyo, lalo na online transaction yan. Okay? Ayan. Common mistakes people make when learning how to prospect Facebook. Prospect Facebook yan. Yung mga mali, okay, na ginagawa po natin kapag nagpo-prospecting sa Facebook. Tapos, 7 do's and don'ts you must know na ayaw at gusto ni Meta. Familiar po ba kayo dyan? Diba? Yung iba sa sobrang gigil, sige, post lang ng post, share ng share. Tapos walang pumapansin, walang nag-react. Okay, good thing pa po nun. Ang pinakang masakla pa po nun, share ka ng share ng page ng iba na instead na dapat ay market mo na dun pa pumupunta sa page ng iba. Tama. Na-experience nyo ba yon? Yung ang hilig mo mag-share, lalo na sa pinakang sa pinaka dapat may sarili po kayong page, may sarili kayong store, ganun din po dito sa online. Okay? Then, ito napakaganda po dito. 7 storylines to share on Facebook. Okay? 7 storylines to share on Facebook. Dapat daw po consistent ka lang sa storyline mo at hindi sabog-sabog. Okay? Pag even yung clients mo or friends mo, pag pinasok yung Facebook account mo at sabog-sabog, hindi ka maintindihan kung ano ba talaga yung business mo, mawawala po yan. Okay? Mawawala yung pagiging interested niyan. Ayun, sige po. Okay. Yan. So, why Facebook account? Why Facebook? Okay, bakit nga ba Facebook? Okay. Ayan. Sabi nga daw po, Facebook for Business 2025, ito last year, kakaano lang din natin. Ito yung pinakang latest, ano po? Sabi nga, business use Facebook tools, over 200 million plus. Okay? 90 million plus small businesses have page. Okay? Kaya, before, bawal mag-post, hinaharang ni Meta doon sa profile na nagtitinda ng product. Ngayon po, tinutulak niya po lahat magkaroon ng sariling page. Okay? Kasi ngayon mayroon ng professional mode. Pwede ng profile, pwede ng page. Okay. 89 to 90% of marketers use Facebook, and most popular social marketing nandito rin sa Facebook. Okay? And syempre, sabi nga po dito, 1.2 billion monthly marketplace users all over the world. Sabi nga, 18% of US adults purchase via Facebook Shop. Okay? At syempre, sabi nga po dito,
8 billion messages exchange between businesses and users monthly on Messenger. Ayun po yun. Kaya po, pinaka main tool po natin sa pagmamarket ay Facebook kasi lahat po ngayon ay may Facebook. Kaya ginagamit nyo po dapat ng tama ang pag-i-story or my day pag gagawa ng note. Gumagawa po ba kayo ng note everyday? Di ba may note dyan? My day, note, at saka valuable post, mga post. Okay? Yan yung pinakang task nyo po everyday. Okay? Since Facebook po, dapat diyan po kayo makakakuha ng market. Even pag heart pa lang, or pag like pa lang, or pag comment, basta may kumatok sa'yo, market mo na yan. Keep ka na ng conversation. Okay? Part po yan. Kailangan po yan dito. So, yan. So, 5 steps to fill your Facebook account with hot prospects every day. Tanong, sa tingin nyo po ba yung Facebook account po ninyo ay lahat prospect po ninyo doon sa friends nyo? Sige nga, pakisagot nga po sa box. Lahat ba ng friends mo ngayon ay market mo? Diyan sa business mo ngayon, especially gold. Diba? Especially gold. Paki-type nga po dyan sa box, yes or no. Yes, yes. Okay, may nakabuild na ng market. Yes, yes. Ayun. Ayun, tama, tama. Ayun. So, ngayon, kung sa tingin mo lahat ng friends mo ay market mo diyan, okay na po yan. Nakabuild ka na po ng market. Okay? Nakabuild ka na po ng magiging traffic mo po dyan sa business nyo po. Lalo na ang product po ni Socialite is merong health and wellness, merong cosmetics, merong gold, may value, di ba? Yun po yun. Tapos lahat pwede maging market. Okay? So, here is the thing. Number 1, optimize your profile position. Okay. Optimize your profile for positioning. Sabi nga, your profile is your storefront. Gaya ng sabi ko po kanina. Okay? Ayan. So, sabi po dito, clear profile picture, professional, and approachable. Okay po ba yung profile picture nyo? Baka naman yung profile picture nyo ay hindi na kayo po. Okay? Kaduda-duda. Diba? Lalo na profile picture ang unang laging bumubungad. Even po sa chat box, kapag nakita nila yung profile picture mo ay hindi ikaw mismo, diba? Ikaw nga, minsan nagdududa ka pa eh. Kahit picture na nila, totoo ba ito? AI kaya ito? Diba? Okay ba yung profile picture mo? Baka yung profile picture mo ay kagaya ng iba. Gaya ng hindi ikaw. Merong cartoons, may kung sino-sino. Dapat ang profile picture mo dapat approachable at hindi basta ikaw lang. At least professional. Then sabi nga, cover photo mo dapat professional din. Okay? Hindi lang basta nakalagay cover photo. Na kung ano-ano po yan. Dapat yung cover photo mo ay para din talaga sa business mo o yung pinakang gusto mong iparating sa lahat ng visitors mo. Why? Kasi seconds lang po ang tinatagal ng mga FB friends mo sa timeline mo. Hindi po sila nagbababad dyan. Kaya napaka-importante ng profile picture at saka ng cover photo at doon pa lang pag nakita nila, doon pa lang mababasa ka na nila. At sabi ko nga, ang Facebook account mo mismo, ang profile mo, ayan ang sumasalamin sa pagkatao mo. At dyan mo rin makukuha yung market mo para maging confident o makapag-build ng trust sila sa'yo. At syempre, lalagyan mo ng maayos yung bio mo. Kasi ako, madalas ako tumitingin sa bio. Dito pa lang nababasa ko na kagad kung ano yung pinakang gustong iparating. Ayun. Gustong iparating ng na owner ng Facebook account. Gaya po nito, for example, sabi nga, bio formula. Sabi, example, I help a Filipino to start earning online using automation and dropshipping. Diba? Ibig sabihin, doon pa lang sa bio, makikita na niya na, dropshipper pala to.
Kung may nag-visit, kung meron nag-visit dun sa ano, kung meron nag-visit sa profile mo, uy, dropshipper pala to. O kaya, limbawa, related sa gold. O kaya, trader ka naman ng gold. O kaya, cryptocurrency. Depende sa business mo. Depende kung sino ka mismo. Ilalagay mo yan. Limbawa, motivated ka, family-oriented ka. Yun yung pinakang ilalagay mo doon. At least, clear sa mga visitor mo kung sino ka at ano ka. Ayan. Kaya nga po, sabi, rule, when someone visit your profile in just 5 seconds, ito po yung sabi ko, dapat alam nila ginagawa mo. Nagkaka-idea? Pakitype nga ng yes. Baka kasi yung bio mo hindi pa maayos, tapos yung mga details mo kulang-kulang pa. Dapat kumpletuhin mo yan. Are you learning? Nagkaka-idea ba? Dapat kumpleto, at least pagpasok pa lang dun sa profile picture mo, mga coaches, nakakapag-build na po sila ng trust. Okay pala to. Dito yung contact number niya. Ito pala yung email niya. At taga rito pala siya. Ibig sabihin, transparent ka. Okay? Dapat transparent ka. Pag binisita ka nila, transparent. Ayun. So, ayun, sample na sa akin. Sample ko na sa akin. May nagsuot sa screen. Dito naman, as family-oriented, makita nila, nilagay ko dito, time is the only currency you can earn back. Ibig sabihin, binabalyo ko talaga yung time. Okay, kaya nagbibuild po tayo ng passive income. Pinawag ko dito, passive income. Okay, then spend it wisely, choose moments over money every day. Mas napakahalaga yung oras. Sabi ko nga, ang oras hindi na ibabalik, pero ang pera pwede pang maibalik. At kayang pagtulong-tulungan yan. Then, family-oriented. Almost the same sa akin. Yun po yung pinakang sa visitor. Kaya, pag binisit nyo po yung profile ko po, more on myself, travel, more on lifestyle. Ayan, later on, ituturo ko po sa inyo yung mga lifestyle na pwede nyong i-post consistently para maka-attract po kayo ng market ninyo. Okay, ng pwede nyo maging client dyan sa business po ninyo. So, ayan, number 2. Ayan, tingnan nyo ha, yung FB account ninyo ha. Check nyo lang. Okay, pero kung okay naman na at effective naman sa tingin niyo, okay na po yan. Okay? Sabi, clean your friend list. Sabi ko nga, gaya ng tinanong ko kanina, sabi, quality over quantity. Aanin mo yung marami kang friends, wala namang pumapansin sa post mo. Tama. Di ba? Ang dami-dami mong friends, 5,000, pero wala namang pumapansin o nakakakita sa mga post mo. Di ba? So ngayon, syempre, visit mo yung mga ano. Ako sinasuggest ko, lagi kong sinasuggest, kung meron kang business, mag-focus ka sa business mo. Halimbawa, Socialite Gold Gen. Ang market mo, puro gold. Ngayon, sinasuggest ko, gumawa ka ng bagong prospect list. Ibig kong sabihin, gumawa ka ng bagong FB account or page mismo na dapat idinadrive mo sila doon sa page mo. Okay, at least lahat ng followers mo sa page mo o sa account mo is lahat yan ay quality followers o market, di ba? Or friends. Okay? At least makikita mo sila. Market mo yan. So, remove inactive accounts, remove negative commenters, ayan, keep target market, and syempre, sabi ko nga, ito yung pinakasabi po dito, goal at least 70% of friends are potential buyers or business-minded. Okay, kasi kahit anong post mo, kung yung mga followers mo o friends mo ay hindi mo naman market, 'di ba? Useless yung post mo. Tapos sabi mo walang pumapansin. Baka nga hindi sila interested sa pinopost mo, 'di ba? O baka nga hindi naman sila yung tamang market mo. Okay, dapat ganon. Kaya sabi nga keep target market. Ayan, pipiliin mo lang yung mga piliin mo ngayon or linisin mo ngayon yung mga friend list mo. And sa future, pipiliin mo lang din yung pwede mong maging friends o market mo. Ayan. Kaya ito, meron pa pong place kung saan mo sila mahanap. Ito yung goal. Sabi nga, number 3, add 20 to 30 targeted friends daily. Friends po ha. Where to find them? Ito po yun. Saan mo ba sila mahanap? Facebook groups, health, business, and online income. Yung mga naghahanap talaga ng extra income
or gusto ng passive income using mobile phone ng kagaya sa atin, halimbawa, sa mga groups pwede. Pero mayroon po dong tamang pag ano, pag 'di ba uso ngayon ng sabi nga count me in, dikitan, meron pong ganun. Pero wag po kayo basta add po ha dire-diretso. Mag-i-engage po muna kayo dun sa mga groups or mga posts or comments. Magko-comment po muna kayo doon, at least nagkakaroon po kayo ng engagement. Hindi add lang ng add, masisili po yan ni Meta. May algorithm po na kayo po ay pwede rin po mapasok sa spamming. Bago po kayo mag-add nung target market po ninyo o target nyo, halimbawa nakita ninyo nagtatanong about sa gold, anong gold ang pwedeng magandang pag-imbisan, alin ng gold ang mura. Yun, dun po kayo magko-comment po muna kayo hanggang sila yung mismo mag-follow sa'yo o mag-knock. Okay? Kumatok. Ayan. Comment section sa related post at syempre, friends ng active members mo. Okay? Kasi, kapag nag-add ka mismo doon sa isang tao, ang lalabas po dyan, okay, yung mga friends of friends din po niya na may sasuggest sa'yo. Kaya dapat pipiliin mo lang din po. Kung mismo halimbawa OFW sila, naghahanap na extra income, yung mga friends of friends din niya, meron din yung mga friends of friends na OFW rin, ganun. Okay, pipiliin nyo lang din po, hindi yung basta add na lang ng add. Nasusundan? Nagkaka-idea po ba? Pakitype mo ng number 1 kung nagkaka-idea. Ayun. Number 1. Ayun, thank you mga coach. Gaya po nito. Ito po ha, tips lang naman po ito, pero pwede po kayong gumawa ng sarili nyong script. Okay? Ako gumagawa rin ako ng script, lalo na pag nagpa-follow up. Hindi yung porket pina-attend ko ng Zoom, wala na akong gagawin. Meron akong 3 scripts na ginawa para mag-follow up at nang hindi naman ganun ka-pushy. Gaya po nito. Halimbawa, nakita mo lang siya, same sa concern mo, pwede mo siya message ng goto. Hi, I saw your comment about online selling. I also do dropshipping and we have free online seminars. Let's connect. Lalo na ngayon, ang daming gustong matuto ng dropshipping. Diba? Ang good thing nito, pag nai-up na ng company yung dropshipping, pag nai-up na, madali na po yung kasi pag naka-dropshipping na po tayo, may landing page na po, share mo na lang na share yung link mo hanggang sa yung mga visitors mo, pusa po silang papasyal o pupunta dun sa online store mo para mag window shopping. Okay, ang goal naman po dun mapa-sign up sila kahit wala pa silang pang purchase. Ayun. Okay, number 4. Ayan. Daily value posting formula. Ito po yun. Daily value posting formula. Nakakailang post po ba kayo sa isang araw? Sige nga, pwede ko po bang malaman kung nakakailang post po ba kayo sa isang araw? 1, 2, 3? Okay, para ma-address po natin, alam niyo po ba kahit isang post lang everyday, sulit na? 5 posts, si Ma'am Arlinda, Sir JB, isa, Ma'am Lorraine, isa, yan, si Coach Nance, ayan, isa, ay 3. Ayan, 3. Okay, 5, sagad, 4, isa. Okay. At least hindi lumalampas dun sa At least hindi po lumalampas dun sa pinakang limit. Pwede man marami, pero masisira. 2, Coach Eduardo, isa kay Sir Coach Ari, ayan. Meron pong rule si Meta na hindi pwede sobrang dami. Okay to, hindi naman lumalampas sa maximum at least 5 ako. Tinuturo ko at least maximum 5. 3 post rules every day, sabi nga. Morning, yan, 2 to 3. Morning, value education. Okay, value. Sa morning, ako ginagawa ko, nagpo-post ako ng Pag morning pa lang, halimbawa, early morning, doon ako magpo-post ako ng motivation or tips. Ganun po. Okay. Ayan po yung education. Halimbawa, magbibigay ka ng ng tips about investing or tamang pagsisave sa gold. Halimbawa, ganun. Pwede kang nun. 1 to 3, depende po sa mood. Si Coach James. Depende sa mood. Ayan. Isa sa afternoon, story, connection naman siya. Story mo, bakit
about sa'yo, nung nag-start ka sa ganitong business, ano na yung naipon mo, halimbawa before and after, pwede ka mag-post nun. Okay? Ng mga ganun. At least meron siyang story. Tapos, sa evening, soft opener, invite lang, pampa-attract. Ito po yung mga ganun. Yun sa posting mo, makikita nila na pagdating sa hapon, ito may oras eh. Sa morning nagpo-post ako alas 9 ng umaga. 9 po niyan, at least dalawa, 2 posting lang ako eh. Sa gabi pag sinipag ako, 3, 4. Yung sunod na oras ng pag-post ko, 3 to 4 ng hapon. Kasi uwian na yan ng galing sa office, galing sa school, pahinga. Okay, depende po. Okay, kung nasa Pilipinas ka, depende. Pero pag nasa ibang bansa, limbawa, ang target mo nasa ibang bansa, ang mga friends mo nasa ibang bansa, example, Middle East, nandito ka sa Pilipinas, ako nagpo-post din ako ng madaling araw. Mga ganun. May mga oras din ng tamang pagpo-post. Tapos doon nila makikita, at least visible. At least yung nag-post ka doon sa Facebook account mo, nag-post ka sa Facebook nang hindi busy yung karamihan doon sa friends mo. Baka naman yung pagpo-post mo, busy yung mga tao, talagang hindi nila makikita o mapapansin yung post mo. Unless na lang kung may nag-share o may nag-react or gumagamit ka ng posting everyday. Nasundan? Nagka-idea? Nagka-idea? Tama naman po yung posting na ginagawa po ninyo. At least 1 to 3. Dapat po consistent para makita ka at mapansin ni Facebook na engager ka. At hindi lang puro post ha. Dapat nasasagot mo rin yung mga nag-react sa'yo at yung mga nag-comment sa post mo. Para engager ka po talaga. Nakakapag-engage po. Ano po? Nakagawa ng engagement. Ayan. So, consistent versus visibility. Ito na po yung sinasabi ko po. Okay? So, yan. Facebook rewards daily activity. Kaya kung mapapansin po ninyo, kung naka-professional mode po kayo, meron pong task si Meta. Sundin nyo lang po yun. Weekly merong task si Meta. At kapag nagagawa nyo po yung task, okay, pag nagagawa nyo po yung task, ibig sabihin po nun, bibigyan kayo ng reward ni Meta, yung visibility ng account nyo, dadami gawa bago pa lang, kachat pa lang, inaalok agad ng business. Sino po yung ganun? 'Di ba? Hindi mo pa naman matagal na friends, tapos, uy, gusto mo bang mag-join sa Zoom meeting namin? May business talk kami. May seminar kami. 'Di ba? Uy, gusto mong yumaman? Meron pa po bang ganun dito? Meron po bang ganun? Gusto mong mag-business ng gold? Yung pinapasukan mo kagad ng ganun. Meron po ba? Sino pong gumagawa pa rin yan ng ganun dito? Okay. Sabi nga, start conversation, not selling. Okay. Never pitch immediately. Sabi nga po dito. Instead, ask, kumusta ka na sa online selling ngayon? Are you open to extra income this year? So, kaya very effective po yung indirect. Build ka muna ng relationship, kahit 2 to 3 days mo pa yan latagan, dapat nakakapag-build ka muna ng conversation. Ayan, kukumustahin mo muna siya. Ayan, kaya po nito, kumusta ka sa online selling mo ngayon? Are you open to extra income this year? Di ba? Paano mapapaisip yan? Kung bukod ba doon sa trabaho niya, kinakapos pa ba siya? Ganon. Ganon po yung pinakang approach. Hindi yung basta invite lang, uy, attend ka sa amin mamaya, may business seminar kami. May business talk kami. Uy, attend ka sa ganito. Di ba? Ganun kaagad. Okay, medyo ano po yan sa kanila. So, prospecting, relationship building, ganun po dito. Ano po, lalo na, so ganun po siya. Wag po direct approach agad. So, check your friend request, sabi nga po dito. Check your friend request, connect now, sabi po, now that you've gotten attention and created interest with your profile, ayun na, interested na sila, nakita na nila yung profile mo. Tapos sabi, you'll begin to get friend request flying in to you from the people that you follow. Okay, nag-follow ka sa kanila, parang tinap mo sila sa likod, bigla silang lumingon, di ba? Tapos nakita kanila, nag-friend request po sila sa inyo. So, dapat aware po kayo kagad. Check and confirm your request pass. This allows you to start interacting with your prospects immediately while you're still fresh in their minds. Dapat, ibig sabihin po, dapat po who are like you, kagaya mo po. Okay?
Nagets nyo po ba? Nagets nyo po ba yung pinakang point dito? At least, pag may nag-follow kagad sa'yo, nakapag-create ka kagad, uy, thanks for adding me ha. Kumusta pala? Bakit, ano pala yung nagustuhan mo? Bakit mo ako in-add? Yung nagkikip na kayo ng conversation. Para pag binalikan mo siya, meron na pala kayong conversation kahit makalimutan na niya. Nung friend mo o nung prospect mo, makalimutan na niya, yung ikaw pala yung kachat niya, pag nag-backread po siya doon, ito pala yung kausap ko about sa gold. Magtatanong na siya, magkano na ba yung gold ngayon? Paano ba dyan? Habang may conversation kayo at nakakapag-build ng curiosity, doon mo siya ma-attract. Okay? Ikikiss mo lang ulit. Alam niyo yung kiss? Sino nakakaalam ng kiss? Si Kuya Joey alam yung kiss eh. Mahilig niya mang kiss. Di ba Kuya Joey? Pag sinabing kiss, Keep it short and simple. yan. Keep it short and simple. Kapag marami na siyang tanong, sisimplihan mo lang. Okay, ikikiss mo lang po siya hanggang sa mapa-attend mo siya sa Zoom meeting. Nagka-idea? Nagkaka-idea ba? Paki-type nga ng yes kung nagkaka-idea. Okay, I hope na na gawin niyo to, i-apply niyo ha para para at least pag nagpa-Zoom meeting tayo ng pagpa-Zoom meeting, meron kayo mapapaakyat, at least isa o dalawa lang, wag niyo nang damihan. Ang goal niyo everyday may napapaakyat kayo sa Zoom meeting. At kahit isa. 'Di ba? Ayun. Ayun, ang dami. Yes. Ayan. Copy po ulit tayo. Basta ganun lang ha, kahit conversation sa chat, huwag niyong bubugbugin agad sa idea. Lalo na kung keyboard warrior kung kayo, alisin niyo yung pagiging keyboard warrior or pindot-pindot. Ang goal niyo, mapaakyat sila sa Zoom meeting. Okay? Ayan. Okay, gaya po nito. Pag nakita mo, lagi niyong titignan yan. Kapag umilaw, may notification, i-click nyo lang kagad. Kahit dun sa mga reaction nila. Pag may nag-react dun sa post mo, nag-like, i-mention mo kagad, thanks po sa pag-heart ng ano po ba nagustuhan nyo? Ganun lang. Kikip lang kayo ng conversation. Conversation lang, keep on conversation lang hanggang sa magtanong na sila. Tapos, kapag meron po kayong engagement sa isa't isa, lahat ng pinopost mo, naku-curious na siya sa'yo. Bakit paulit-ulit ka nagpo-post ng ganito, kung saan ka pumupunta. Okay? Doon siya nakaka-build ng curiosity. Ayan. Ito po yung pinaka-importante. Fascinate and follow up. Okay? Napaka-importante po nito. Sabi nga po dito, when people see that you follow them, they'll get curious. Okay? Ayun. And they get curious and click to check you out. This is where your profile should start convincing them that they've just found the right person. Ito po yun. So, sabi nga, people have extremely short attention spans, less than 9 seconds. So, your page needs to grab their attention. Ito po yung napaka-importante po dito. Kaya nga sabi ko, dapat lahat naka-automated po kahit automated chatbot. Kasi pag na-build dun sa Facebook account po ninyo, kapag binisita po yung profile ninyo at nakapag-build ng curiosity yan, automatic magme-message yan sa'yo. Kapag hindi mo kagad yan na-reply yan, okay, hindi kagad nakapag-response, mawawala na yung curiosity niyan. Kaya nga, may advantage rin po pag naka-automated chatbot po kayo. Na kapag yung mga tanong niya, pinipindot na lang at kusang may sumasagot kahit tulog po kayo, yun po yung advantage doon. Nasasagot po kagad yung mga inquiries po nila. Pero kahit manual pa lang, dapat attentive po kayo ha sa FB po ninyo, pati sa Messenger po ninyo. Okay. So, yun lang po. Common mistakes people make prospecting everyday. Okay? Ayan, next topic. Malapit na rin po pala tayo. Next topic. Okay. Sabi po dito, selling agad sa first message, yung topic natin kanina. Di ba? Kung ginagawa mo to, wag kagad ganun. Palitan mo na yan. Unless, kung sila yung magtanong regarding sa business mo. Pwedeng ganun. Okay? Na, halimbawa, nagtanong sila, magkano yung gold na pinibenta mo? Kasi nag-post ka, di ba? Tapos, nag-inquire sila, magkano yung gold na binibenta mo? Wag mo kagad i-approach ng wag mo kagad i-approach ng, mag-member ka dito, makaka-discount ka. Rektahan. 'Di ba? Pwede mo muna siya i-educate. Mahal ang gold ngayon. Actually, tumaas nga ng ng ganito.
ng ilang porsyento kaagad sa ganitong sa pag-invest ng gold. Ano ba yung gold na ganito? Bakit ka ba naging interested? Ganyan. Keep ka pa rin ng conversation. Okay? Ganun po siya. Walang personal branding. Yung sabi ni Coach Edward, Coach Eduardo, dapat meron kang personal branding. Even sa yung profile mo, limbawa, ang tawagan nga natin dito, coach eh. Dapat ikaw mismo nag-educate ka as a personal sa profile mo po. Nakalagay doon sa profile mo, lalo na kung dreamer ka o meron ka ng rank, dapat ma-feel nila na, ay coach pala po ito, coach pala to si ay mentor pala ito. Doon pa lang, nabibuild na kagad yung trust, nabibuild na rin yung curiosity nila para mapa-attend mo sila sa Zoom meeting mo. Okay? Ma-invite mo sila. Selling ako agad kaya pala. Selling ako agad kaya pala si Ma'am Ana. Ayun, kung sa tingin mo Ma'am Ana, medyo may error or bakit parang biglang lumalayo. Okay, ititwist mo lang medyo ng konti. Wag ka agad puro selling. Ayan. Okay, puro motivational post tapos walang value. Okay? Hindi yung almost isang buwan puro motivational post lang yung ginagawa mo. Syempre, yun nga, hahaluan mo rin. Depende sa sa business mo. Okay? Haluan mo rin ang post. Kaya nga merong education. Hindi nagpa-follow up. Sino po yung ganyan? Pina-attend na ng Zoom meeting tapos hinayaan na. Di ba? Kailangan i-follow up nyo rin po. Yung mga nakakausap po ninyo. Okay? At syempre, spam links sa comments, bawal po yun. Huwag nyo pong gagawin yun. Yung send po kayo ng send sa may post ng may post. Yung magko-comment kayo, isa-send nyo yung mga links sa mga post ng iba, kahit wala ka naman. Gaya niyan, Zoom meeting. Lahat pinagsisenda na ng Zoom meeting. Akala mo ba aakit ng Zoom meeting? Di ba? Tapos wala pang introduction yung sa Zoom meeting. Do sa caption, wala nakalagay na kung ano, basta Zoom link lang. Di ba? Hindi lang sa client mo ikaw nasisira. Kumbaga, nakukulitan, even di lang client mo, pati si Meta makukulitan din sa'yo. O, pasaway ka, babawasan ko yung visibility mo. Ganon siya. Inconsistent ang posting, bihira mag-post, isa rin po yan. Okay? Kaibin naman ako, tinitingnan ko rin, kapag halimbawa, na-curious ako dun sa nag-invite sa akin, titingnan ko yung post niyan. Merong pagitan, pag nakato, ay next week pa pala yung post niya, sa sunod, iba naman yung post niya, sa sunod, iba naman, ang tagal. Ibig sabihin, bakit ako mag-join dyan, inactive naman? Sa posting pa lang, sablay na. Anong matututunan ko dito? Di ba? Kung yung nagpo-post pa lang, pag-post pa lang, hindi niya nagagawa, yung pag-guide pa kaya sa akin, di ba? So, ganun po yun. Ano sabi, kaya pala ayaw na mag-send hanggang 4 pa ata. Opo, ganun po yun. Nababan po kaagad. Wrong target market, hindi lahat ina-add. Yan, wag na wag po ninyong gagawin po yan. Ha, yun sabi ko po kanina. Hindi po lahat market, kaya pipiliin nyo lang din po. Okay? Golden rule, people buy from their trust. Nagets na? Nagets nyo po ba? Okay, doon po yun. Kaya magbibig dapat na okay na yung Facebook page nyo, okay na yung dapat tama po yung ginagawa po ninyo. Okay? Posting, follow up, etc. Yan, lahat po na nandyan. Huwag nyo pong gagawin yan. Okay, ito na po yan. 7 do's and don'ts. Okay, malapit tayo matapos. 7 do's and don'ts. Don'ts on Facebook. Ito po siya. Ayan. 7 do's and don'ts on Facebook. Number 1, don't send more than 5 to 10 friend requests per day, lalo na kung walang engagement. No more than 10. Ayan. Sending more will hurt your visibility. Wag kang pasaway unless kung sila yung nag-follow sa'yo. Unless kung sila yung nag-add sa'yo. Pwede mong damihan. Iko-confirm mo lang din agad. Okay? Wag yung ikaw. Kaya gagawa ka ng mga bagay, ng mga post na sila ang makikurious para sa'yo. Kaya nga inaayos natin yung Facebook account mo, di ba? Ayun. Number 2, interact with your new friends as soon as possible. Sabi po dito, this will cause them to interact with you in return. FB likes this engagement and interaction on their sites. Yan. Ito ginagawa ko rin to. Lalo na kapag kakilala ko, magko-comment ako doon. Di ba kung makikita niyo yung post ng iba? Halimbawa, lahat tayo dito.
magpe-friends tayo dito. Pag nakita mo yung isang kasama mo nag-post, mag-comment ka ng up. 'Di ba? Up. Kung napapansin nyo yun, ibig sabihin, binibuild up mo rin yung nag-post, na legit ito, na okay dito kayo bumili, parang ganun. Kami makikita kayo nagko-comment ng mga up. Suportahan yun. Support din yun sa iba. At ganun rin yung iba, pwede kayong suportahan din dito. Engagement pa rin yung ginagawa po doon. Even yung pag-react, yun po yun. Then, spend 10 to 15 minutes engaging before you post. Hindi yung sunod-sunod ang posting. Okay? Yung gumawa ka na maraming pang post, may nakita ka lang, nakita mo dun sa GC. May sinend na caption, tapos pang post, ipopost mo na kagad, ikakapost mo pa lang. Diba? Lalo na yung masisipag na mga coaches dyan. Anong ginagawa nila? Maglalapag sa GC kapag maluwag ang oras niyan. Motivational, bakit kailangan magbenta ng gold, bakit kailangan mag-invest sa gold. Sunod-sunod yan, lalo na pag masipag, lalo na pag tinamaan ka nung message dun sa GC. Uy, tinamaan ako, ganito yung na-experience ko. Tapos ipopost mo rin, ikakapost mo pa lang. Okay, dapat may interval pa rin po ha. Wag po yung sunod-sunod ang posting. So, Facebook rewards you if you're active. When they see that you're engaging and you do create your post, they'll give you your extra love. Yung extra love ni Meta is yung visibility nga po na sinasabi ko kanina pa. Okay? Mas lalo magiging transparent yung Facebook account mo sa marami kahit hindi ka nagbo-boost or nag-FB ads. Okay? Yung iba hindi na talaga sa umpisa lang gumagamit ng FB ads or nagbo-boost. Kasi okay na yung nila. Hindi pati mag-boosting kayo kung bago pa lang para makapag-build po kayo ng quality na prospects. Ayun, sundan. Okay, do not post more than 3 times a day. At least 3 to 5 times Ayan. Sabi, this used to be 3 to 5 times per day, but these days, Facebook is rewarding people who space out their posts even more. Ito po yung sinasabi ko po kanina. Then, when a post gets high engagement, ayan, ito na po yung maganda dito. Facebook will reward you on next your post. It's the gold star system you learned in grade school. Use it to your advantage. O, di ba? Si Facebook na po ang gumagawa ng way para po maging visible yung pinopost mo. Kung yung unang pinost mo po, konti lang, mapapansin mo pataas ng pataas yung yung engagement o yung react, yung nag-comment o yung nakakita. Kung sa Reels, sino po yung nag-Reels dito? Mahilig mag-Reels. Okay, yung consistent ang pag-Reels. Kung mapapansin mo, kapag consistent yung Reels mo everyday, na si Meta mismo, nire-remind ka ni Meta na nakapag-engage ka ng ganito karami, ganyan-ganyan, create another Reels. Ibig sabihin, dadagdagan pa ulit yun ni Facebook. Mas magiging visible pa ulit yun. Okay, kapag ni-remind ka ni Meta ng ganon, si Meta mismo ang tumutulong sa'yo para mas maging engaging or maging visible yung mga post mo. Lalo na yung mga mahilig po dyan mag-reels. Di ba? Yung iba pinagkakakitaan din po talaga. Number 6, do not add links in your post. Sino yung mahilig mag-caption kasama ang link dito? Yung merong post yan dito. Gusto mo ba mag-business? Gusto mo ba mag-online business na ang product ay gold? Click the link to sign up. Sino pong gumagawa nandito? May gumagawa po ba nandito? Wag po kayo maglalagay ng link sa caption. Okay? Ayaw po nun ni Meta. Kaya kung mapapansin po ninyo, yung ibang mga video, pag may napanood na po ba kayo na doon sa dulo ng video, kung nagustuhan mo itong webinar natin, please see comments section. Magaganyan sila. Check nyo yung comment section. Nandun sa comment section yung link to register. Meron pong ganon. Pwede nyo pong gawin yon. Ituturo nyo sa video nyo kung nasaan yung link kung saan sila magsa-sign up. Di ba may sign up po tayo sa sales panel natin, sa dashboard? May personal link po kayo. Doon po kayo maglalagay at least isang beses, hindi yung marami. Hindi yung spamming Sabi po dito, Facebook doesn't want people leaving their site. Okay? Nababastos daw si Facebook o si Meta. Kaya ka nga nag-Facebook tapos papalisin mo sa ibang site, di ba? Makes sense, right? You don't want
You don't want people leaving your site either. If you want to add links, you can add them in the comment section on your post. Ito na po yun. Okay, nasundan? Nasundan? Pakitype nga po ng gold kung nandiyan pa po. Pakitype nga po ng gold kung nasusundan naman o nagkaka-idea. Yan. Please type ng gold sa chat box natin. Gold. Yan. Ito po yung gold na hindi mananakaw kasi another learnings na naman. Another day, another learnings. Na I hope na makatulong po sa inyo to. Ayan, gold digger. Si Coach Joey Barsi. Gold digger. Gold miner. Ayan. Thank you mga coach. Ayun. So number 7. Encourage the actions you want to see on your page. Ito po yun. Sabi po dito, what you want is engagement. Tama. So the best way to encourage that is to reward it when it happens. So which simply means to engage back, interact, make people feel good for engaging with you, and they will do it more often. Ito na po yun. Kaya kung napapansin nyo, sino na yung nakabasa dun sa mga post ng iba? Ano nakalagay? Count me in. Ginawa nyo rin po ba yun? Count me in po. Sabi ng iba, mag-iwan ka ng bakas kung gusto mo mag-grow yung bahay mo. Diba? Sino yung nag-reels dito? May nag-reels po ba dito? Yung nag-reels. O kaya short sa YouTube. Sabi nga, mag-iwan ka ng bakas. Hindi yung puro nood ka lang. Diba? Kung gusto mo nga daw mag-grow yung bahay mo, okay, mag-iwan ka ng bakas. Ganun po yung ginagawa na. Engagement po yun. Count me in, sama mo ka dyan, ganyan, etc. Yun po yun. So, ito po yung 7 do's and don'ts ng kay Facebook. Okay, again, sabi nga, gawin nyo po lagi. Ayan, do's, post daily, show proof, results, and testimonials. Yung mga pinapost ng mga mentors natin, grand mentor natin, na another proof na naman na may nag-join, i-post nyo po yun. O meron na naman nag-emerald, bumili ng 5 necklace, o post nyo yan, yung magandang caption. Yan, mag-post po kayo nun. Kung every day, meron po kayong halong ganon, bukod po sa inyo, sa lifestyle po ninyo, tapos yung mga testimonials. Okay? Educate market. Ayan, nagbibigay kayo ng tips, hindi lang puro invite. Magbigay po kayo ng tips sa mga post niyo. Use Messenger for follow-up. Meron naman na pong mga AI, paggawa po kayo doon ng tamang follow-up. At least naka-ready na po at i-save nyo po doon sa note nyo. At least pupunta na lang po kayo sa note nyo, ika-copy at ipipaste na lang po doon sa mga nagawa nyong transaction. At kay Facebook po may mga notes po dyan, pwede po kayo maglagay ng note na ito good, ano po ito, ilagay mo yun sa note na for order, halimbawa, good, ano po, prospects or client, okay, maglalagay lang po kayo doon ng note. Then, engage sa comment, ito po pinagagawin nyo. Comment, dito po, since community tayo, since under po kayo ng Golden Eagle, ay i-add nyo po yung mga kapwa ninyo, marketers, tapos gumamit po kayo lagi ng hashtag. Hashtag Socialite Goldgen. Hashtag Golden Eagles. Parang alak yata na Gold Eagle. Okay, hashtag Team United. Para pag nag-click po sila dun sa hashtag, lalabas po dun yung result ng mga gumagamit ng hashtag. Okay, wag yung tatamaran sa pagpo-post nyo ng merong hashtag. Kaya kung mapapansin nyo, lagi merong hashtag. Para at least nabuboost po yun. Halimbawa, hashtag Socialite Goldgen. Pag nag-click po yung mga tao doon sa hashtag mo, nagsosurvey na po sila doon, legit nga pala talaga tong business na to. Ang dami nagpo-post. Ang dami ng activities na nagagawa. Kaya nga po merong hashtag. Hindi yung basta hashtag lang. Nagets nyo yung purpose nun? Nagets po ba? Pakitype nga ng yes. Kasi parang hindi alam yung hashtag kung bakit merong hashtag. Pakitype nga ng yes kung nagka-idea. Okay, lagay po kayo lagi Si Coach Edward, meron po siyang mga ganon. Coach Eduardo, yung pag meron siyang pinost nun, ika-copy nyo na lang. Sa community po kasi sa RG, meron po dong room na ika-copy nyo na lang po yung caption at ipipaste. Ganon po yun. May mga kasama na po yung hashtag. Okay, para at least nag-grow yung community. Okay? Ayan. Personalized response, dapat meron din po kayo niyan.
At least, naka-ready na po lahat. Then, build authority. Ayan, pinaka-importante. Okay, don'ts, wag na wag po ninyong gagawin. Ito po. Ayun, thank you mga coaches sa response. Copy-paste spam message. Okay. Kaya ganito po, medyo mahigpit po pala ngayon sa Meta when it comes sa copy-paste spam na kapag pare-parehas po ng caption kay Facebook po, medyo nakakabawas din ng visibility or medyo dismayado rin. Parang ganun. Kasi kina-copy-paste mo lang. Tapos copy-paste rin yung ginagawa mong pang-post lalo na pare-parehas yung picture. Which is ayaw ni Meta yon. Ang gagawin niya po sa caption, halimbawa, meron po kayo nakita sa Facebook na maganda yung caption tapos same picture. Ang gawin po ninyo, pwede naman kayo gumamit ng same picture pero yung caption, ipa-revise po ninyo kay ChatGPT. Okay, para hindi masyadong parehas, ipapa-revise nyo lang. Pa-revise nyo para at least hindi parehong pareho. Okay, at least meron po kayong ginawang changes. Ayan, para kahit nag-copy-paste po kayo, na i-revise din naman. Argue in comments, sino po yung nakikipag-argue? Hayaan nyo po yan, hayaan nyo po sila, wag po kayo makikipag-argue. Lalo na dyan sa atin. Ayan, na-experience ko po yan, na may nag-ano sa akin, bakit sa inyo ang mahal ng gold nyo necklace? May nabili naman ako sa labas na ganyan, mas mura. Nga, hindi na ako napag-argue kasi di ba may system nga tayo. Meron tayong shopping vouchers at ang kagandahan dito, 40% yung discount pa natin. Hindi kagaya doon. Sa kanila, gusto ko sana sabihin doon, mag-response sana ako, gusto ko sana sabihin, wala kasi diyang sistema. Pag bumili ka, tapos na. Dito, pag nag-join ka dito, lahat na nag-join under your organization, kumikita ka pa. O di ba? Di mas mura. Nagkaroon ka na ng gold, kumita ka pa kasi lumalaki yung community, di ba? Yun po yun. Okay, wag po kayo makikipag-argue. Overpost product link, okay? Wag yung, yun nga, gaya sabi na pag-usapan natin kanina, wag yung post ng product links. Fake lifestyle posts, ayan, nakikita rin po yan ni Meta. Okay, kasi kilala ka niya kahit bago pa yung Facebook account mo, kilala ka rin ni Meta. Okay, dapat real lifestyle post ang gagawin po ninyo. Basta related po sa inyo. Okay, kaya nga si Facebook po ngayon pinapalagyan niya na ng note kung AI generated ba yung pinopost mo. Kapag AI generated, dapat lalagyan mo ng note nun para matuwa rin si Meta sa'yo. Kung AI generated. Ignore inquiries. Yan. Ang dami na nag-i-inquire sa comment mo. Ang dami nagko-comment. Hindi ka nag-response. Huwag mong kakatamaran yan kasi market mo yan. Okay, dapat responsive ka. Okay? Ghost prospect. Ayan. Ghost prospects, wag niyo po gagawin din po ito. Okay? Depends on one viral post. Actually, when it comes sa ghost prospects, gaya ko po, meron po talagang mga account na ghost din talaga na para nagpaparami lang or mga dami. Okay, yung meron po mga gumagamit din ng mga ganyan na kunwari merong prospect na ganito, etc. Dapat yung mga real. Okay? Kasi yung iba namang prospect po talaga, yung ibang friends mo or yung ibang clients mo, nagsasurvey din talaga yan. Baka magtanong ka kung mag-post ka ng ganito, wala palang ganun. Okay, ma-discourage pa sila sa'yo. Depend on one viral post. Wag po kayong magde-depend sa isang viral post lang. Dapat lahat ng post mo, kapag may nag-react, pare-parehas dun sa mga post mo, mag-response ka rin po dun. Okay, at gagawa ka dun ng mga engagement. Hindi yung sa isang post lang. So, nasundan, nagkaroon na po ba ng idea sa do's and don'ts? Okay, type ulit ng gold. Paki-type ulit ng gold kung nandiyan pa. Okay, malapit na po tayo. Storyline na lifestyle na lang po tayo. Ayan, thank you mga coaches. Thank you mga coaches sa mga nakikinig ngayon. Shout out po sa mga nakikinig. Tingnan po, saludo po dito kay Oppo. Shout out po sa'yo kay Oppo CPH260. Nagda-drive siya, biruin mo. Yan yung commitment. Ako hindi talaga naniniwala sa salitang busy. May kanya-kanya lang priority. Di po ba? Okay, lalo na saludo sa mga OFW. Biruin nyo, OFW sila, busy pero meron pa rin time dito. Okay. Ayun.
Ito na po yung pinakamaganda po dito sa topic natin na dapat ginagawa nyo rin po ito. Ayan. 7 storylines to share on Facebook. Bibigyan ko lang po kayo ng tips dito kung ano ba yung storylines na fit po para sa inyo, sa ginagawa po ninyo o sa pagkatao po ninyo. Okay? Ito yan. Sabi po dito, what is storyline? It's a motive, a theme of what you post that is similar in nature. Okay? And what gets people to respond passionately. And sabi po dito, once you figure out your storylines, you will no longer have to guess what to post on Facebook. You are just going to choose from a storyline. Ito po siya. Ayan. Okay. Storyline number 1, baka kayo po ito or baka bagay po sa inyo ito. Ayan. Storyline number 1, your lifestyle picture. Pwede nyo po itong i-post consistently kung ano po yung ginagawa po ninyo para at least yung mga makaka-relate po sa inyo, okay, yung magpa-follow sa inyo is quality at nakaka-relate po talaga totally sa inyo. Gaya niyan. Nagpo-post ka related sa health, more on pinopost mo yung storyline mo related sa health, nagbibigay ka ng mga tips, ideas, prevention, etc. Basta related sa health. Ano pa? Related naman sa work mo. Ayun. Ganyan. Apo, guys. Related po sa work mo. Ayan, pwede ka pong mag-post ng related sa work mo, career, ano pa sa family, consistently, and friends. Kapag consistent po yung storyline nyo, hindi maguguluhan yung mga visitors nyo sa profile po ninyo. Okay? Kapag nakita nila, more on family, magkikeep scrolling po sila. More on family, happy family pa na to, etc. Kasi pag sabog-sabog, merong politika, merong bombahan, merong business, merong ganito, merong ganito. Okay, wala kang iisang life storyline. Okay? Walang storyline na tinatawag. Kumbaga sabog-sabog. Pipili ka lang. Pwedeng lifestyle. Okay? Kagaya ko, na pinapost ko dun sa lifestyle, more on lifestyle, yung travel ko, kung saan ako pupunta, may mga meetings, may mga seminars, yun yung storyline ko. Kaya pag pinisit nyo po yung page ko, yan, yung profile account ko, nagsusundot lang ako doon minsan ng, yun ngayon, nag-share ako ng about sa gold, support sa ibang business ng tropa, ganun po yun. Okay? Ayan, dapat meron ka pinapakitang isang storyline na ikaw mo mismo yun. Pag nakarelate sila sa'yo, kusang magpapalo sa'yo yan. O ito, storyline number 2, inspirational image and quotes with your unique twist. Ano ibig pong sabihin nito? You can share your unique philosophy, your beliefs, your attitude, a story make points, something personal to inspire people. Kaya po nito, Mark Zuckerberg, by giving people the power to share, we're making the world more transparent. Okay? Henry C., while I am not big with words, I am big and bold in my dreams and vision. Meaning, ang tina-target mo dito, yung mga seryosong tao rin. Yung mga goal-oriented. Ibig sabihin, kapag may nag-follow sa'yo at mahilig, nakita nila yung mga post mo ganito, mga goal-oriented yan. Mga motivated yan sa buhay. Kasi nakaka-relate sila sa mga motivation na pinopost mo. At yun ang gustong-gusto ng mga tao. Okay, na mga visitor mo kapag nag-follow sila sa'yo. Ngayon, magiging consistent ka sa mga pinopost mo. Sa okay, iba naman dito, halimbawa, kung ikaw naman ay pastor or meron kang related sa para makilala ka nila, pastor pala to, very religious pala tong taong to. Okay? Pwede ka mag-post sa mga ganito. Sabi, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Proverbs chapter 3 verse 5. Ayan. Basta related siya sa'yo, mababasa ka ng mga visitors mo. Okay, ito yung mga storyline naman. Okay, storyline number 2. And next, storyline number 3, your normal life. Ayan, normal life, ikaw mismo. Meron akong pinapanood na isang YouTube vlogger nasa Greenland. Yun, yung normal life nila. Ano bang buhay dun sa sa Greenland, ganito, ganyan, nag-i-snow. Yun yung pinakang content niya. Ngayon, maraming sumusubaybay sa kanya. Ngayon, kung sino yung mga sumusubaybay sa kanya, doon nakakapag-build ng trust.
kapag nakapag-build ka ng sarili mong brand na ikaw to, ganyan, libawa artist ka, madali mo na makakatch yung client mo kasi meron ng build na trust Ganun po siya. Kaya sa Facebook po, yan, sabi ni Coach Eduardo, meron kang sarili mong brand. Okay. People want to see you are human and real just like them. Share cool stuff about your interests and your hobbies. Ito po yun. Ano po ba yung hobbies po ninyo? Cooking, travel, health conscious, Zumba, vlogger ka ba? Okay, mukbang, photographer. Yan, Kuya Joey, photographer yan Yung mga tips niya yan, yung mga ginagawa niya. Pwede inconsistent yon. Nagtuturo ka about sa photography, videography, kung ikaw yung ganyan. Sa cooking, kung ikaw naman ay mahilig sa cooking, travel, ito yung mga yung mga storyline, lifestyle. Parang kasama na rin po ito total sa lifestyle. Ayan. O travel mo, Zumba, health conscious, ganyan, nasa gold po tayo ngayon, di ba? Kung gold ang product mo, gold ang pinakang product mo, dapat more on gold. Gold tips ka, nagbibigay ka ng update, even sa trade, ito di ba gold ang product mo ngayon? Dapat nag-share ka rin ng related sa trading. O ito yung graph ng trading, o tumaas ng konti yung gold. Ganito, nagbibigay ka ng mga tips sa kanila. Nag-i-educate ka pa rin po sa kanila. Okay? Motivator. As a motivator sa ginagawa nating affiliate marketing o MLM, dapat makilala ka rin as coach. Ayun po siya. Dapat meron ka rin before and after. Nung ikaw, bakit ka pumasok sa ganito, before ka pumasok at yung after na pumasok ka sa ganitong industry, di ba? Storyline number 5. Ayan, thank you Ma'am Ann. Storyline number 5, social proof. Ano yung social proof na tinatawag? That's a huge one. You have to start leveraging more than wins you have. The success you have and the results you have, if you will not share, how will people know na ikaw ay nagsasucess? Tama? Kaya ang goal ko sa community ko sa Royal Grind community, lahat, as soon as possible, maging dreamer lahat Di ba? Meron akong ginawang program dito Hope na ako na excited rin ako. Na ASAP magiging dreamer yung under ng community. Dapat dito sa team natin. Okay, makita ka agad nila maging dreamer ka, okay? Yan, social proof comes in so many different forms. It doesn't have to be about how much you made. There are million different other ways to show social proof. Ayan. Okay, result, income, life, etc. Okay, nasa MLM ka, nasa socialite ka, tanong, kumita ka na ba? Paano malalaman ng mga tao na kumikita ka nga talaga? Kung meron kang cheque, meron kang before and after, may cheque ka, picture ka lang. Lagyan mo ng caption, thank you Socialite Golden, I received my first commission. O before and after, commission mo before. Tapos picture ka ulit, thank you Socialite Golden, I received my commission, nag-retail ako ng ganito, ng necklace, nakabenta ako ng 5 necklace. O congratulations, meron naman tayong bagong member, nag-emerald po siya. Yung mga ganon, at least nakakapag-build din ng curiosity yan. Makikita nila, ano ba yan, bakit gold? Leads generated, ayan, meron kang leads na nagagawa. Success of your team, clients, customers, or people you work with, coaches. Yan, gaya ng mga ganito, dapat nagpo-posting ka rin ng ganito na pag nakita nila, ano yung, mamaya magpo-photo op po tayo Pag nakita nila, ano yung inattendan mong seminar, bakit may ganyan? Makukurious sila. Nag-aaral kami ng ganito na optimization Facebook account. Meron kami inaaral na automated system. Ganito, meron kami training about sa community namin. Welcome dito lahat. Ganon. Okay? Okay, magpo-photo ops po tayo, kasama rin po ito. Yan. Sabi nga po, picture with leaders in your industry or niche. Gaya niyan, kung nasa main office po kayo o malapit kayo sa main office, ang advantage, picture kayo with founders, yung mga kilalang mga top earners natin, magpa-picture po kayo. Tapos post nyo lang, I'm with top earner, ganito. Top earner Ernesto, top earner. Makikita nila, uy, kasama niya nga talaga yung mga top earner ng company. Building curiosity po ulit yon, di ba? Pag nakikita nila, ganun nga, para pag kinausap mo sila, talagang makikinig sila sa'yo. Yun po yung pinakang storyline na pwede nyo pong gawin. Lalo na, dyan lang kayo sa main office, okay? Na related, basta related po sa business niyo, consistent, hindi sabog-sabog Ito yung pwede nyo pong gawin na storylines.
Okay, dapat consistent yung post nyo ng ganito. Ayan. So, pictures with leaders in your industry niche, tapos lifestyle, vacations, and fun. Kaya nga sabi ko nga sa community namin, may monthly banding rin kami, may fellowship. Dito naman sa dito naman sa Zoom meeting natin, mas okay yung merong gumagraduate din sa community. Na at least lahat po, meron tayong certification na ikaw mismo ay graduate sa training ng community natin. At least makita nila na hindi lang sila basta nag-join, okay? Hindi lang sila basta nag-join, meron pa palang schooling o crash courses na natututunan sa loob. Hindi lang more on business. Kaya po dito, magkakaroon po tayo dito ng certification later on sa community natin. Depende sa mga grant mentors natin na upline. Ayun. So, storyline number 7, ayan. Bridge to a blog. Okay. Bridge to a blog post. Ayan. Kung familiar po kayo dito, sabi nga po dito, what people do a lot of the times is they just throw a link to a blog post with a featured image and pray people will come to visit it. There is just an image, a title, and a couple words that represent the first sentence of the blog post. Ano po yan? Ito po yun. Okay, congrats, ganyan, etc., etc., etc. Okay, so doon sa mga doon sa mga storyline, parang almost the same ng mga advertisers na rin. Nakikipag-engage ka rin sa mga vloggers. Sabi nga yan, you can get so much better results if you bridge your Facebook post to your blog post by sharing a mini post or telling a story on Facebook. Limbawa, ganito. Dito naman sa atin, let's say for example, bago ka pa lang, tapos nag-purchase ka, pwede mong i-build up yung isang coach, yung coach mo or direct sponsor mo. Limbawa ganito, bago pa lang ako. Nag-join ako kay Coach Eduardo. Ngayon, since pinadala niya sa akin yung item, magpipicture ako. Doon i-mention ko siya. Thank you Coach Solid sa napakagandang item na to. Sobrang legit, maraming salamat. Dahil maraming salamat kasi natanggap ko na. At ngayon I am a legit member ng Socialite Gold Gen. Ibig sabihin, yung nakatransact ko, i-build up ko na rin siya dun sa mga followers ko. At least alam na nila, nagbi-build up ka na ibang tao. 'Di ba? Ayun po yung pag may nag-post sila, sinishare ako naman, ang ginagawa ko sa mga, limbawa may page yung friend ko, bini-build up ko rin siya, sinishare ko sa, tapos ginagawan ko ng caption. Ganon po siya. Bini-bridge mo sila. So yun lang yung mga yun lang po yung mga storyline na pwede nyo pong pagpilan. Dapat consistent. Kaya meron pong tinatawag na storyline. Kaya kung mapapansin po ninyo, mga coaches, bakit hindi ka nakakakuha ng tamang market? O bakit hindi ka nakakapag-build ng market o prospect? Kasi nga, hindi nila maintindihan kung sino ka doon sa Facebook account mo. Kasi sabog-sabog, ano ba talaga business mo? Sino ka ba talaga? Taga saan ka ba talaga? 'Di ba? Legit ba yung account na to? 'Di ba? Lalo na ngayon, matalino na po yung lahat ng gumagamit ngayon ng Facebook account. Okay? Kaya nga po, ngayon po, sabi ng iba, to see is to believe, tapos yung iba naman, mas okay na yung, sabi nila is mas okay na yung sigurado. Kaya ngayon, nagbi-build po tayo dito ng trust. Hindi yung basta invite ka lang ng invite. Okay, nasundan? May natutunan ba? Mga coaches? Pakitype nga po ng gold kung meron po natutunan. Ayun. Sabi po dito ni Mark Zuckerberg, people don't care about what you say. They care about what you build. Okay? So ngayon, alam nyo na po yung inyong gagawin. Yan. Thank you mga coaches. Ayun. I hope na may natutunan po ang lahat. Marami pong salamat sa mga coaches na nandito.